May napansin akong bagong online loan platform at mukha siyang promising. At the same time, parang duda din ako sa loan app na to. Kaya sinubukan ko siya para sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads. Sabi niya nagpapahiram daw siya ng 10,000 pesos. Yun yung offer niya sa akin ha. Nag-isipan ko talaga guys kung i-take ko to o hindi. Pag-usapan natin si VZ Loan sa video na to kaya wag muna kayong pa-clickbait. Panoorin niyo muna yung video na to. Keep watching. Welcome back to another vlog. It's Ate Red here, the original Utang Queen. At dito sa channel, loan apps po yung pinag-uusapan natin guys. Ako yung nagtatry para sa inyo para mabigyan ko yun ng heads up. Hindi ako nagpo-promote ng Ola. Wala tayong Ola links dito. Shopee links meron and you will see why later. Pero kung bago pa kayo dito sa channel, subscribe if you haven't subscribed already and hit that bell notification button para hindi kayo mahuli kapag ako'y nagva-vlog. Especially kung yung topic ko ay yung mga legit na mga online loan platform. Pero wag dito ha. Sneak peek. May mga napansin ako sa loan app na to. Huwag nyo muna subukan, guys. But before that, kung napansin nyo sa last vlog ko, ito, naka-eyeglasses ako. At may glare. And it's a little bit distracting. Kaya ngayon, I'm wearing contact lenses. Brown contact lenses na nabili ko via Shopee sa EO. If you like the color of these lenses, and if you guys are wondering kung anong contact lens to, ito, syempre, bukas na yung box dahil ginagamit ko na ngayon. Ayan. Ayan siya. Very affordable and very comfortable. At yung maganda kapag gamit na gamit mo yung Shopee account mo, baka magka-offer ka ng legit na loan service like S-Loan and S-Pay Later, which magagamit mo talaga to your advantage dahil mababa yung interest. And of course, si S-Pay Later tsaka si S-Loan, pwedeng pang shopping and much better kaysa sa loan app na pag-uusapan natin ngayon. But still, pag-uusapan pa rin natin itong si VZ Loan, guys. Nada-download lang po siya sa App Store. So, sa mga Android dyan, hindi to para sa inyo at siguro blessing in disguise na rin. Anyway, so yung loan app na to, nagkaroon ako ng offer na 10,000 pesos, guys. At mukha siyang promising kasi mukhang mababa. Mukha, ha? Keyword is mukha. Mukhang mababa lang yung ikakatas niya. At pinapalabas niya na 3 months to pay siya. So, installment, okay? Na mukhang mababa. Again, mukhang mababa din yung interest. But wait, wag muna mga guys. Wag muna. Naalala ko tuloy yung isang loan app na sinubukan ko. Ito po yung thumbnail. O, ayan. Naalala nyo ba yan? Naka-loan ako ng 7,000 yung principal pero yung natanggap ko 4,000 lang. At nagkamali ako sa pagbayad. At hindi man lang niya kinaltas doon sa principal. O, parang na-scam ako doon. Yung business model niya, yung presentation niya, 10,000 din yun eh. Tulad din nito. Parang ganito din. Kaya guys, hindi ko na tinuloy yung pag-loan sa loan app na to. Walang sense actually yung mga screenshots niya. At yung loan, yung company behind it, duda rin ako eh. Huwag po tayo umutang doon sa mga unrecorded online lending platform. It makes sense din kasi sinong isusumbong mo kung unrecorded nga yung Ola, diba? So dapat recorded po yung loan platform para may managot. Sakaling may mali silang ginagawa. But anyways, kung sa mga interested pa rin dyan kay VZ Loan, so VZ Loan Guide po sa App Store lang. Tapos magsa-start ka by providing your phone number. And then mag-OTP ka na yung OTP niya ay nagagaling sa kay Loan Lift. Pag sign in mo, sumiba yung kulay niya, naging violet. So i-click mo lang yung apply now and then take note na yes, meron siyang delete option. Even if mayroon siyang delete option, still, pag-ingat pa rin tayo. So, ayun mga guys, ibibigay mo po yung mga address mo, marital status, personal information, bale. Wala siyang masyadong tanong sa profession. So, kahit nasabihin mo unemployed ka, wala siyang masyadong tanong. Lalagay mo lang how long you, unemployed na nga eh. How long have you been working there dyan? Then, monthly salary or income, yun lang ipaprovide mo and then you can click continue. Nagbibigay ka po ng 3 contact references lang. 3. Pero, don't think na nakalusot kayo kasi hihingi niya pa rin yung access sa lahat ng contacts mo. And then, hihingi po siya. May pa-survey po siya na ewan ko kung talaga bang malalaman niya na wala kang sinabi mong no loan ka dito. Okay, don't me. So, ayun, pipicturean mo po yung ID mo at yung mga IDs na tinatanggap niya. Ayan po. UMID, National ID, SSSTIN, Passport, Driver's License, Postal ID, Voter ID, and Health Card. So, tumatanggap po siya ng PhilHealth. Pipicturean mo yan at nakaka-capture niya po yung ID number pagkatapos mo siyang picturean. Pipili ka po kung saan mo siya ipapadala. Pwede bank, pwedeng e-wallet. Pero for these loan apps na medyo duda tayo, hindi ako nagpo-provide ng bank. At ito na guys, dito na ako parang sabi ko na nga ba eh, fishy siya. Kasi pagkatapos ko mag-provide ng aking bank, lumabas yung iba't ibang mga loan platforms such as Peso Prime, Loan Bright, Peso Serve, in addition to VZ Loan Guide. Meron ding Loan More.
Pero hindi mo yan pwedeng sabay-sabayin. Anyway, so ayun guys, sabi niya 500 to 30,000 pesos. Pare-parehas lang silang nag-offer ng 10,000 pesos. At sasabihin niyang low interest, 0.8% daw, pero hindi na tayo basta-basta naniniwala dyan ha. So, pagkatapos nun guys, ayun, lumabas. Pag-click ko ng VZ Loan Guide, lumabas po, 10,000 pesos. And parang ganun din siya. Tulad sa nung sinubukan ko, yung isang loan app, yung ganitong loan app, na ganun din yung kanyang business model. Sabi ko, ayoko. Kasi yung mga ganitong klaseng loan app kasi, pag submit mo, akala mo rin ma-approve ka sa 10,000. Papalabas yung pending sa 10,000 tulad dun sa nangyari sa loan app na yun. Ano ko talaga nasabi ko, ang mahal po ng cost of testing a loan app. Kaya sabi ko, hindi ko na muna iti-take yung loan na to kasi parang ganun na rin siya siguro. And even if you go to the comment section, you will find out na parang ganun din siya. So sabi ko, pass na muna ako dito, hindi ko siya apply kasi baka matulad din ako dun sa nangyari last time. Huwag muna ngayon guys. Next time na muna. I still need to recover. Ingat po tayo sa mga ganitong mga loan apps. Ang dami ko na pong nakitang ganito. Baka ma-approve na naman ako sa 7,000. Pagkatapos yung matatanggap ko is only 4,000. Pagkatapos magkamali ako sa pagbayad. Malulugi ako by 4,000 again. So wag na muna guys. Ang sakit po sa bulsa. Meron nga siyang delete account option pero sana hindi muna kayo nagbigay ng details sa loan app na to, especially if nagdadalawang isip kayo. So I hope na panood niyo yung video na to. Pero sa mga ganitong loan apps, ang dami ko na pong nakita na yung pinaprocess niyang 10,000, hindi po ganun yung magiging resulta. Malulugi po tayo dito sa mga ganitong loan apps. Especially na unrecorded naman pala siya. So, sinong isusumbo mo if hindi mo nga alam kung ano yung company nagpapatakbo dito? So, ingat-ingat po tayo mga best. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. If you are wondering kung meron pa bang mga matitinong loan apps, yes, meron pong mga matitinong loan apps. And you can check them out in this playlist. Kasi nag-prepare po ako ng playlist para sa inyo. Para meron naman kayong makitang at least meron pong mga matitinong mga OLA. So, hindi po natin sila pinapromote. Pinapaalam ko lang sa inyo na kung good borrowers kayo, naghahanap kayo ng mga online loan platforms na hindi sumusobra ng 15% per month at buo po siyang natatanggap at hindi po siya tulad sa mga daily na mga interest na charge ng mga pinopromote na OLA. Check the playlist. This playlist here, Legit Loan Apps by Ate Red. So, na-try ko na yung mga loan apps na yan and so far, naging okay naman yung experience ko. So, pero nasa inyo yan ha, kung uutang kayo o hindi. Because utang is a serious matter. Pinag-iisipan po yan. So, kung meron kayong mga loan apps na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section below and I will see you on my next vlog. Bye-bye!